Mr. Soponias Gabunada na siya ay Deputy Secretary General under sa opisina ni former Speaker Martin Romualdez. Nakalagay sa report na si Ponyong ay nagmamay-ari ng mga assets na sobrang malaki ang halaga. Yung estimated acquisition cost is nasa 30 million pesos. So, sobrang laki. Next, ito yung mga sasakyan na nakaparada. Lahat to mga luxury cars ito. So, kung pagsasamahin natin, multi-million na po itong halaga sa sasakyan pa lang. Mr. Chairman, before I ask questions, I just would like to make a motion dahil merong official statement si Governor Hubahib ng Davao del Norte alleging a certain Deputy Secretary General ng House of Representatives Soponias Ponyong Gabunada is very much into corruption. Yung details, napakaraming dinitalye niya. I would like to move for the invitation of this Deputy Secgen Soponias Ponyong Gabunada, allegedly the bagman of the Speaker of the House, according to Davao Norte Governor Hubahib, to be invited in the next hearing. Committee Secretary, take note. Magandang gabi. Una pala sa lahat, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Governor Edwin Jubahib ng Davao del Norte. Una sa lahat, nabasa ko yung lumabas sa Manila Times at na po sa social media ng Facebook tungkol sa sinabi nilang nasa likod ng mga katiwaliang nangyayari. Ngayon, nasama yung isang constituents ko sa Tagum City, Davao del Norte, na former Provincial Information Officer ng Davao del Norte noong taong 2019. Siya nag-resign nung ako ay naging gobernador. Totoo na taga Tagum City, Tagum City, Davao del Norte, si Punyong. At may report dito sa office na nasangkot rin siya sa mga corruption issues ngayon. Sa investigasyon ngayon sa Kongreso at Senado tungkol sa mga flood control projects at other corruption issues ng mga infrastructure project, ako ay magbibigay ng official na pahayag tungkol dito, lalong-lalot na isa sa mga pangalang lumutang ay kilalang residente ng Davao del Norte. May nagbigay sa akin ng report at pinaimbestigahan ko at lumalabas na yung sinubmit na report sa office, lahat ng assets at structure ay talagang makikita natin dito sa probinsya ng Davao del Norte at sa Karatig probinsya. Allegedly, nakalagay sa report na si Ponyong ay nagmamay-ari ng mga assets na sobrang malaki ang halaga. At kung based ito sa sahod ni Mr. Soponias Gabunada na siya ay Deputy Secretary General under sa opisina ni former Speaker Martin Romualdez, ang kanyang equivalent ng kanyang posisyon, ang sahod niya ay nasa halaga lang ng 200,000 pesos kasi SG30 siya. So in a year, nasa mga 2.4 million pesos. So in 2 years, 4.8 million pesos. So less pa yung mga expenses, taxes. So hindi naabot sa ganun. Pero yung ito nga, gulat ako sa report na binigay sa office. At ito yung mga assets na pinakita. Allegedly, mayroon siyang residential building, property niya sa Phil Indes Homes, Purok Pag-asa, Barangay Visayan Village, Tagum City. Yung estimated acquisition cost is nasa 30 million pesos at may ongoing pa na development. May binili pang lot na katabi para sa parking area ng kanyang mga sasakyan. Pakita ko po ito. So, sobrang laki. Next, ito yung mga sasakyan na nakaparada. May high-ace van, may Ford Raptor, may isang Land Cruiser, another Land Cruiser,
another Land Cruiser na naman, may Tamaraw pickup at may Montero, may Toyota Hiace, Toyota Hilux, may Toyota FG Cruiser, may another Toyota FG Cruiser, may Toyota Lexus, may Toyota Hilux. Lahat to mga luxury cars ito. So kung pagsasamahin natin, multi-million na po itong halaga sa sasakyan pa lang. Allegedly, mayroong isang convenience store and pharmacy. Makikita sa Porok 3, La Pilipina, Tagum City, Davao del Norte. Two-story building, malaki. This na naman sa sinubmit na pinadalang report sa office. Mayroon na naman siyang rest house address, Barangay Mapaang, Mako, Davao del Norte. Malaking rest house ito. May swimming pool pa sa loob, yung land area, mga ilang hektarya. At saka mayroon pa siyang ancestral house na nirenovate ngayon, located in Visayan, Tagum City. Multi-million din ito ang halaga. And another din, this report na sinubmit sa office, allegedly, mayroon siyang private beach resort sa sitio Mampising, Barangay Tagnanan, Mabini, Davao del Norte. Estimated acquisition cost, hindi pa kasama ang development dito, nasa 50 million pesos. Mayroon siyang mga heavy equipment, transit mixer, may heavy trucks, itong mga backhoe. Ito din yung mga heavy equipments. Makita mo, ito yung mga heavy equipments na kaparada sa Laak, Davao de Oro. Kung tingnan mo, parang display center na. Sobrang marami ito. Ilang units itong backhoe na nakahilera. Makikita mo dito sa, mababasa natin sa report, ito kasama siya. Another page na naman sa mga equipment. Naging contractor. Mayroon siyang partner na isang politiko, ngayon contractor, pero hindi ko muna pangalanan. Lahat ng assets niya ay may mga pangalan na nilagay kung sino yung mga kapartner niya. So, yung units, basahin ko, mayroon silang 12 backhoe, estimated 8 million pesos each, equivalent to 100 million pesos. Mayroon silang 4 na grader, estimated 12 million each, equivalent to 48 million pesos. May 3 road roller, estimated 2.5 million each, equivalent to 7.5 million. May 12 dump trucks, estimated 2 million each, equivalent to 24 million. 2 mixer truck, estimated 4 million each, equivalent to 20 million pesos, yung 5 prime mover trucks. 2 fuel tanker truck, estimated 2 million each, equivalent to 4 million. And may bagong additional 30 dump trucks, estimated 60 million pesos, yung 30 dump trucks. Kung i-total natin to lahat, abot talaga ng bilyon yung asset. So, itong report na to, kailangan kong submit sa ombudsman, kaya nandito yung his lawyer natin, si Attorney Bobby Torion, para sa legal dito. Submit natin sa ombudsman at sa Senado para makasama sa investigation ng Blue Ribbon Committee. In summary, what Governor Hubahid is doing is that since he is the governor, the father of the province, a very detailed report was submitted to his office at hindi kasi pwede na hindi niya bigyan ng pansin itong report kasi napakadetalye, may mga pictures pa, no? Parang inimbestiga talaga. At pina-verify din niya sa mga tauhan niya at existing yung mga structures na nakasaad po sa report na iyon, and after verifying parang totoo ang mga reports na ito, kaya naisipan niya na imbitahin ka at ideklara ito kasi yung mga inutusan niya ay willing po mag-execute ng affidavits for further investigation. There is in the rules of the ombudsman, any person can file a written request for investigation, so that the allegations therein, if there are sufficient leads, the Office of the Ombudsman can very well investigate the same and file appropriate charges if necessary. Sa tingin ko dito, kung ma-verify ito, then appropriate proceedings can be filed in the Court of Appeals for the possible forfeiture of the properties concerned if the respondent cannot explain it properly. Kasi in 2 years' time nga naman, ang laki po ng halaga po ng mga propriedad po na in-identify po sa report na pinangalanan ngayon ni Governor Hubahid. So to my mind as a lawyer, ang recommendation ko nito kasi pag
investigate ko rin dun sa mga taong nag-verify, willing naman sila mag-execute ng affidavit, they will execute affidavits in support of a transmittal letter to the Office of the Ombudsman requiring a request for investigation, and likewise a transmittal letter addressed to the Senate through the Blue Ribbon Committee, so that the same can be included in the necessary investigations in aid of legislation to be conducted by the Senate. So mahalaga po ito kasi totoo naman na lumabas po sa Manila Times report yung alleged involvement of the Deputy General Secretary, no, na si Sofonias Gabunada, and there are legitimate leads which can provide enough information on the part of the Ombudsman and the Senate Blue Ribbon Committee to conduct further investigations on the matter, so that proper cases can be filed if the evidence warrants. If you will ask me of my legal opinion on the matter, parang enough siya really to warrant a formal investigation, no? Kasi may mga pictures talaga at saka yung causal connection parang nandyan. Kaya nga, we will let the appropriate body, which is the Office of the Ombudsman and the Senate, no, Blue Ribbon Committee, to conduct the proper investigation. Siguro si Sir Gabunada will excuse us, no? Hindi siguro siya makafile ng appropriate cases against us, no, for libel, kasi may definite leads eh. At saka Governor Hubahib is only following from a Manila Times report and from the report which was given to him. And as a public officer, he has the moral as well as the legal obligation likewise to reveal it to the public. Kasi nga po, kung totoo po ito, ang laki-laki, paano ito ma-explain in just 2 years' time? When are we going to, plan to submit that sa Blue Ribbon and file a report sa Ombudsman? Soonest possible time. If possible, next week agad. No? Kung makaya nga, ngayong Friday. Kung makaya. Oo. Kailangan talaga natin mapaimbestigahan ito lahat. At para malaman natin kung ano ang katotohanan sa mga nangyayaring katiwalian ngayon, at may report na sangkot ang isang taga Davao del Norte sa nangyayaring korupsyon, malaking korupsyon sa bansa. At tayo'y hindi titigil hanggat hindi natin makakamit ang hustisya at katarungan, sapagkat ang mamayang Pilipino po ay naging biktima dito sa korupsyon na nangyayari ngayon sa bansa. Hindi lang flood control, marami pang maging pwedeng maimbestigahan sa mga lumalabas ngayon na matinding corruption issues ng bansa. At dapat managot ang dapat managot, makulong ang may kasalanan, at kailangan maibalik ang pera ng taong bayan. Dahil naghihirap na po tayo, ang dami pong mga kababayan natin na halos nga hindi makakain sa loob ng isang araw, at ang dami nga hindi makapagpaaral sa kanilang mga anak, hindi makapagbili ng gamot kahit sila may sakit dahil po sa matinding kahirapan. At damang-dama ko yan, as governor in Davao del Norte, ang dami pong pumupunta sa opisina na kahit sariling pera ko na ang aking binibigay dahil naawa tayo doon sa mga constituents natin na humingi ng tulong. Tapos ngayon, may mga ilan na nag-i-enjoy sa pira ng bayan. So, kailangan natin na ito lahat ay mahuli, matuldukan ang ganitong pangyayari sa ating bansa para naman ang bansa natin ay umangat at umasinso at magkaroon ng moral na ang bansang Pilipinas ay masama naman doon sa mga bansang umaasinso dito sa Asia. So bilang gobernador, tayo din ay nagnanais na maging maayos ang ating bansa at maparusahan itong mga empleyado ng gobyerno, politiko na gumagawa, na walang takot na gumagawa ng karumal-dumal na korupsyon sa ating bansa. Just to clarify, no? Baka sabihin ni Sir Sofonias Gabunada, grabe naman yung gobernador ko, pinipersonal ako, no? What is the legal basis of the governor in doing this? We would like to explain to Mr. Sofonias Gabunada that under Section 16 of Republic Act 7160, the General Welfare Clause, no? Each local government unit, no, shall exercise the powers expressly granted therein as well as those implied therefrom. And one of the duties actually of each local government unit
especially the governor, is to improve public morals. Hindi naman siguro masamain ni Sir Sophonias Gabunada kay Governor Hubahi bakit niya ginagawa ito. Kasi isa po sa kanyang responsibilidad is to improve public morals. Hindi naman siguro magandang tanawin na dito pala ang daming mga properties na mga questionable, no? Kung totoo nga itong report na nandito at it would be found out later on that these properties are illegally gotten, no? And wala siyang gagawin. Na para bang ang Davao del Norte is the seat or the beneficiary of all stolen money, dapat may gagawin talaga si Governor Hubahi dyan. That is under Section 16 of Republic Act 7160, and that is to promote public morals. Ayaw ni Governor na magiging seat or beneficiary ng mga nakaw na yaman po ang probinsya ng Davao del Norte. Dapat may medal po si Governor Hubahi for doing this. He has the right to deny. And normally, that is the normal reaction of a man accused of a grave crime. And we understand that. And that is why the call of the good governor is actually for him likewise to deny and prove himself to be innocent of the charges. Kasi taga Davao del Norte siya eh. Dala niya ang honor at katanyagan ng probinsya ng Davao del Norte. Kaya nga, ginawa ito ni Governor Hubahib para ipalabas niya na wala talaga siyang kasalanan. Pero pag may kasalanan din siya, dapat din siyang managot. Kaya nga, nanawagan si Governor Hubahib na imbestigahan ito ng Ombudsman at saka ng Senado para sa kanyang probinsya makita ng taong bayan, ng kanyang mga butante na may ginawa siya, walang takot na ipaimbestigahan ito for the benefit of the province, for the benefit likewise of Sophonias Gabunada, and for the people of the Republic of the Philippines. I am not a Filipino for nothing. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country.